Hindi mo na nga kailangan pang mag-makeup kapag aalis ka. Kung yung nakaraan, lip tattoo yung ginawa natin, ngayon naman ay cheek blush tattoo. Nice day ngayong araw. Kapag umaalis nga ay kailangan mo pang mag-makeup ng konti. Ngayong araw nga ay susolusyonan natin yan. At kung ikaw nga ay mahilig din mag-ayos sa iyong sarili, ito nga yung pinaka ginagawa ko para mabawasan yung pinakatrabaho sa araw-araw. Bale si Mrs. pala ay tatatuan natin. Kung yung iba ay nagpapatato ng drawing sa muka, itong ginagawa natin kay Mrs. Binabawasan natin yung pinakatrabaho niya para hindi na siya sobrang mag-asikaso sa sarili. Kung yung dati ay natatuan ko na yung kilay niya at sumunod naman yung lip tattoo. At ito naman yung gagawin natin para kompleto na. Syempre maglaline muna tayo para may guide tayo sa gagawin natin. At ang gusto nga niyang mangyari ay pataas. Kaya maglaline muna tayo para may susundan tayo mamaya. Pasuotin na natin si Mrs. ng hairnet para hindi maging sagabal yung buhok niya. Ginagawa nga natin to para yung mga simpleng bagay na ginagawa niya ay mababawasan. Gaya nga ng tattoo niya sa kilay. Hindi niya na kailangan araw-araw pang magkilay o mag-eyeliner. At kapag magsiswimming nga din ay hindi na mabubura. Gaya nga din ng tattoo niya sa labi. Karamihan nga sa labi na may lipstick kapag kumakain ay nabubura. At ganun nga din kapag nagsiswimming, nabubura din kapag naglagay ka ng lipstick. Light nga lang yung ginawa natin sa labi niya para medyo natural lang. Kung dati kasi ay medyo parang maputla yung labi niya. Ngayon nga ay hindi na maputi o parang maputla. At ngayon naman itong gagawin natin yung sa pisngi niya. Light nga lang din yung gagawin natin. Bale itong red ink na gagamitin natin ay lalagyan lang natin ng white ink para maging light na parang pink nga. Syempre ang gagawin natin dyan whip shading na naman para hindi sobrang mag-dark yung gagawin natin. Kung makikita nyo nga sa drawing ng pisngi ay may bilog at meron namang pahaba, yung part na bilog ay medyo titingkaran natin ng konti. Tapos yung paligid ay sobrang light na yung gagawin natin. Para mapalight natin yung pink o mapalabnaw natin, isasawsaw natin sa distilling water. Kasi ang plano natin dito ay para hindi sobrang dark yung mangyayari. Pink na sobrang light lang kaya gagamitan natin ng distilling water. Para pala sa mga magpapatato dito, paalala ko lang, wag na wag kayong magkukulit para di kayo mabatukan. Dapat masaya lang kayo kausap para maging masaya yung session natin. Kaya sa mga nagbabalak na magpatato, alam nyo na, hindi ako mabait na artist kapag hindi ka mabait. Pero kung mabait ka, papagandahin kita. Mula ulo, mukhang paa. Parang mali ata. Hanggang ulo, hanggang paa. Kahit nga yung patay na kuko mo ay pwede nating buhayin. Mabalik nga tayo dito sa ginagawa natin. Napakasimple lang naman talaga yung pinaka-purpose natin. Kaya tayo nagtatato para magamit natin to para magpaganda o maglagay ng style o magandang obra o art sa katawan. Yung mga mukhang patay nga na mukha ay kaya natin lagyan ng buhay. Ang sama no, mukhang patay talaga no. Yung mga iba kasing nagpapakilay sa akin, iba talaga yung itsura kapag wala silang kilay. Kaya kapag natatuan ko na sila sa kilay, kahit papano ay nababago na yung pinaka-itsura nila. Mas marami kasing tao na malalabo yung kilay. Kaya ayun yung madalas nating nagagawa. Kaya nga sinunod natin yung lip tattoo ni Mrs. dahil nakilaya na natin siya. Kung dati nga ay medyo maputi o maputla yung labi niya, ngayon nga ay kahit di na siya mag-lipstick ay normal na yung pinakalabi niya. Oo nga pala, may mga taong nagtatanong about sa lip tattoo. Hindi po lahat pwedeng matatuan ng lip tattoo na permanent dahil may mga taong allergic sa mga red ink. Maswerte ka nga din kung wala ka nun. Kaya pala natatuan ko si Mrs. sa labi dati dahil nga pwede siya ng mga red tattoo o red ink na ginagamit sa permanent tattoo. May mga tao kasing bawal sa red tattoo gaya ko. Umaalsa nga yung red tattoo sa akin at nalaman ko yon nung nagpatato ako ng red ink. Para pala sa hindi nakakaalam, pwede nyong isearch allergy red ink tattoo para may idea din kayo kung ano yung nangyayari. Dahil nga pwede si Mrs. ng red ink, kaya nga ginagawa natin to pero light lang yung gagawin natin. Na medyo may pagka-pink nga lang, na sobrang light nga lang kapag gumaling. Sa umpisa nga ay sobrang pink pa yung magiging itsura niyan. Pero kapag gumaling ay magiging sobrang light lang niyan. Sa paggawa pala nito, hindi full shading yung ginamit natin. Bali gumamit lang tayo ng 3RL at whip shading lang yung ginagawa
ginagawa natin. At sa mga nag-aabang nga ng resulta ng ginawa natin, ito na nga yung kinalabasan sa ginawa natin. Kung sobrang pink pa na nakikita nyo ngayon, maglalight pa yan kapag gumaling. Kung ikaw ba ay mabibigyan ng pagkakataon, papayag ka bang malagyan ng tattoo yung mukha mo? Drawing na tattoo sa mukha o makeup ba yung ipapagawa mo?